Hoy mga kabahay! Alam nyo ba na hindi lahat ng magagandang tiles ay pwedeng gamitin sa CR? Oo, tama ang narinig nyo. Yung inaakala nyong aesthetic at mala hotel na tiles, yun pa pala ang posibleng maging dahilan kung bakit sobrang delikado ng banyo nyo. Aminin nyo, marami sa atin, kapag pumipili ng tiles para sa CR, ang unang tinitingnan ay kung gaano ito kakintab, kung gaano kaganda. Yung tipong glossy o polished finish, kasi nga naman, ang datingan, ang linis tingnan, parang mamahalin. Ang problema, ang hindi natin madalas na isinasaalang-alang ay ang kaligtasan. Isipin nyo to, ang CR ang isa sa mga lugar sa bahay na laging basa. Ngayon, i-combine mo ang tubig at sabon sa isang makintab at makinis na sahig. Ano ang resulta? Isang napakadelikadong ice skating rink sa loob mismo ng banyo nyo. Nakakakilabot, di ba? Maraming aksidente sa Pilipinas ang nangyayari sa CR at madalas, ang biktima ay ang mga pinakamamahal natin sa buhay. Ang ating mga lolo't lola, ang mga maliliit nating anak, o kahit mga buntis. At lahat ng yan, dahil lang sa maling pagpili ng tiles. Sayang naman ang ganda kung kapalit ay sakuna, di ba? Pero huwag mag-alala mga kabahay dahil andito ang Smart Pinoy Tile Tips para iwas dulas at iwas disgrasya sa ating mga banyo. Ready na ba kayo? Una sa listahan, piliin ang matte finish tiles. Ito yung mga tiles na hindi makintab o shiny. Dahil medyo magaspang ang surface nito, mas may grip o mas kumakapit ang paa natin kahit basa pa ang sahig. Hindi man ito kasing glamorous ng polished tiles, pero sigurado namang mas ligtas ka. Pangalawa, hanapin ang mga textured surface tiles. Ito yung mga tiles na mayroon talagang konting design or pattern na nakaumbok, yung parang may natural stone effect o wood effect. Hindi lang ito maganda sa paningin, pero yung texture mismo ang nagbibigay ng extra friction para hindi tayo madulas. Sa madaling salita, functional na, maganda pa. Pangatlo, at ito ang pinaka-technical pero pinaka-importante. Alamin ang anti-slip rating. Sa Europa, may standard sila na tinatawag na R rating, mula R9 hanggang R13. Kung mas mataas ang numero, mas mataas ang anti-slip properties. Para sa residential na CR, ang R9 o R10 ay sapat na. Huwag kayong mahiyang tanungin sa hardware store o tingnan mismo sa packaging ng tiles. Karapatan nating malaman kung gaano kaligtas ang binibili natin. Pang-apat na tip, smaller is safer. Oo, tama. Ang paggamit ng mas maliliit na tiles, tulad ng mosaic tiles lalo na sa shower area, ay mas ligtas. Bakit? Kasi mas maraming tiles, ibig sabihin mas maraming grout lines. Yung semento sa pagitan ng bawat tile, yan ang nagsisilbing natural na anti-slip feature. Mas maraming linya, mas maraming kakapitan ng paa mo. Simple pero effective. At panghuli, please, iwasan ang polished porcelain o anumang high-gloss tiles sa mismong shower area o sa mga lugar na laging nababasa. Pwede nyo yang gamitin sa wall? Pero sa sahig? Isang malaking no. Ang ganda ay walang kwenta kung mapupunta ka lang sa ospital. Tandaan natin palagi, sa pagdidisenyo ng CR, safety before aesthetics. Kaligtasan muna bago ang kagandahan. Sana marami kayong natutunan, mga kabahay. Ang pagpili ng tamang tiles ay hindi lang tungkol sa design, ito ay tungkol sa pag-aalaga sa kaligtasan ng ating pamilya. At dahil diyan, abangan nyo ang susunod nating episode. Tatalakayin naman natin ang mga CR door hacks. Dapat ba sliding? Dapat ba palabas ang bukas o paloob? Alin ang pinaka-safe at space-saving para sa banyo nyo? Yan ang aalamin natin. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe na sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Hanggang sa muli,